Stage 11 ng Ronda Pilipinas 2013 coming your way. Anthony Sutay po kasama si Froy Daico at ngayon makikita po natin dito sa Stage 11 mag-upisa po tayo sa Pagudpud at magtatapos tayo sa Apari, Cagayan. At ngayon Froy, pag-usapan natin obviously kahapon yung stage number 10. Hindi naman natin masasabi syempre yung Petix, pero syempre galing sa team trial hindi sila ganun kapagod papasok dito sa Stage 11. Well, medyo fresh nga yung mga riders natin at this time. At papunta na tayo sa dulo ng Pilipinas, sa parting norte. Makikita natin ang husay naman dito sa parting dulo ng Pilipinas. Ay ngayon naman bago rin tayo pumasok dito sa susunod nating stage, pag-usapan din natin, nagpalit na yung ating red jersey wearer, hindi na si Irish. Well, it's unfortunate that Irish Venezuela lost the red jersey yesterday. American Vinyl lost two riders, si Rudy Roque at si Stephen Romankin. And that counts a lot doon sa kanilang pag-submit ng magandang time doon sa team time trial. Yan na po, papusa na po tayo sa ating stage number 11. This is kilometer 0. Hindi lang natin sigurado kung nakikita ng mga ibang siklista dito sa kabila ng kotse na nailabas na nga yung flag. Well, we're off, and compared to the other days, Froy, makikita natin dito, umuulan sa araw na to. Wet at napakalamig ng panahon habang inumpisahan natin itong stage na ito from Pagudpud to Apari. From the very start, paakyat tayo ng bundok. Pag umakyat tayo ng bundok, sigurado kasunod yan, pababa. At with this kind of weather, kailangan na ang pag-iingat sa ating mga riders. Nakita natin, hindi lang malakas yung ulan, pero malakas din ng konti yung ating hangin as you right by the sea. Ito po yung ating peloton. Very scenic spot dito sa parte na to ng Patapat Road. Well, the point I was gonna make a while ago, Froy, syempre natutuwa yung ating mga siklista na hindi na ganun kainit, pero syempre hindi rin naman lang inaasahan at ayaw rin naman na umuulan dahil medyo basa din yung ating kalye. Yeah, and to think na pagkatapos nga nitong pagsampan nila sa bundok na ito, bababa sila na napakabilis doon sa kabila. Kaya makikita natin, mararamdaman natin kung gaano kadelikado yung gagawin nilang pagbaba. That's going to be very interesting to see. We're going to have that portion in just a little while now on your screens, yung ating peloton. Kaagad-agad, tatlong siklista ang kumawala. The peloton is not interested to make a chase at this point. Alam naman nila medyo mahaba-haba naman po ito. 171.4 kilometers. Mostly flat pero may mga konting packet nga. At saka I'm sure yung ating mga nanonood interesado dun sa binabanggit mo kaninang pababa. Right. At right from the start, eto, nagkakarera na nga sila. Papalapit sa ating first KOM. Irish Valenzuela, Jun Ray Navarra, Rostom Lim, Vicente Bigmar in that order. And now we have the rest of the riders tracking through. At Anthony, yun ang kaisa-isa nating KOM point dito sa lap na ito. Malabagit naman natin, mostly flat naman talaga yung ating pagdadaanan dito sa ating stage number 11. Traveling all the way to Apari, Cagayan. Papasok na po tayo sa Claveria. Hindi nagbabago ang panahon. Malakas ang buhos ng ulan. Malamig ang simoy ng hangin. I'm sure nilalabanan lang ng ating mga siklista ang pagod at ginaw. Alam mo, kumpara doon sa mga ibang nakita natin mga stages, Froy, mas maganda naman siguro to na nagumpisa na ng umuulan at malamig at patuloy na rin. Hindi yung katulad ng mga ibang leg na nakita natin biglang lumabas yung araw pero ngayon biglang nawala na yung sinasabi nating ulan dito. Tama ka. At habang tumatagal, eto nagiinit na ang karera. Dalawang kumuha ng lead, hinahabol ng ilang mga siklista. Yan po yung ating second group kanina. Ngayon ito yung ating peloton. Hindi ganun kalaki yung agwat. And now they can at least attack it at a better pace dahil medyo tuyo na yung ating kalye. At makikita natin ang tulin ng takbo nitong ating peloton. Kita natin, nandiyan na naman yung ating mga napakaraming fans at supporters ng Ronda Pilipinas. At particularly yung mga fans ng number 45
na si tawag nila si Imbot. Yan po yung ating first group. 5 po sila. And here comes the main group coming your way. Mahabang linya. Sunod-sunod. Halos gulong sa gulong lang ang agwat. Ito na yung ating sprint. At yan na, nagtapos yung ating first 2 riders. Well, sa ating unang sprint, kinuha yun ng ating cyclist number 3, si Ronel Walda. Sumunod yung number 12, si Chris Joben. Ang pangatlo, kinuha ng number 23 na si John Paul Morales. At pumang-apat ang number 74 na si Joseph Millanes for 5-3-2-1 points. Ito naman, peloton. Konti lang talaga yung mga nauna. Dito sa ating 11th stage, everybody staying here in this big bunch. Ito na yung ating first group. Yung 5 na, kanina pa nauna at talagang sila pa rin ang nandiyan dyan. Staying strong here as we pass one of the little towns, little cities. And that is our second intermediate sprint. And at the same time, kinuha na naman ni Ronel Walda ang pangunguna. Sumunod si Chris Joben. Pumangatlo si John Paul Morales. At pumang-apat uli si Joseph Millanes. A while ago, you saw one of our cyclists getting his team to help out. That was a quick tire change para makabalik na naman siya sa ating race. Ito na naman yung ating peloton. Talagang konti lang talaga yung nag-breakaway, ano? All of them wanting to stay here with the main group. Kapansin-pansin, Anthony, yung nasa unahan ng ating karera ngayong araw na ito, si Ronel Walda, Chris Joben, John Paul Morales, at Joseph Millanes, mga kilalang sprinter talaga to. So, nagpapahiwatig na at this early stage, yung mga sprinters natin are going all out para magkaroon ng chance na makuha yung lap. And again, we're leaving another of the towns. Still making our way towards Cagayan. At And look patuloy pa rin yung 5 yun. And look who joined the group. None other than our favorite, Mr. Santi Barnechea. Ayan na. Ngayon ay rumarachada na rin siya. Wanting to be able to move up there in his race. On the standings, kita natin cloudy pa rin yung ating condition sa araw na to. We might just be experiencing a little bit more rain bago tayo magtapos. Itong komposisyon ng ating lead group pumapabor sa team ng Philippine Navy considering na meron silang 2 tao doon sa harapan, si Santi Barnechea at si John Paul Morales. We'll see kung paano mag-team yung 2 na yon para sa pagtatapos nitong lap na to. Balikan natin yung aksyon dito sa ating first group. Dito sa araw na to. And it's those 5 riders still. At sa parte na to, si Chris Joben ang siyang umahatak sa grupo. Ngayon, pinalitan siya ni Santi Barnechea na siya namang nagdadala ng mabilis na trangko. And nakikita mo yung peloton. What a frenzied pace they're going at also. Para lumit yung pagitan nila dun sa first group. Still a frenetic pace being done by all our cyclists. Banat na banat ang linya ng peloton. Ibig sabihin, mabilis ang takbo, mabilis ang dala na nagtatrangko sa harapan. And
They continue to prod through. Medyo naghihiwalay ng konti. Medyo naputol na. Dumadaan tayo sa open space. May side wind, may headwind. Nahihirapan na iba na sumunod. Kaya nagkakaroon tayo ng putol. Kita mo ang haba na ng ating peloton. Kanina they were really bunched up together. Isang mahabang linya. Balik na naman tayo sa ating first group. It's number 3 of Road Bike Philippines, si Ronel Walda bringing up the rear. Slightly uphill portion here. Kita mo yung pace nila, obviously bumagal. At yung mga iba nakatayo na sa kanilang mga bisikleta. Palit-palitan lang ng trangko ito 5 at sa ginagawa nila patuloy nilang pinapanatili yung kanilang kalamangan dito sa mabilis na naghahabol na peloton. There's that second major group. Still bunched together. Ngayon may konti na tayong pababa, so makakatulong ito sa ating mga siklista. Pansamantalang pumunta sa kaliwang bahagi ng lansangan ito si Chris Joben upang tignan ang komposisyon ng grupo at tignan kung malapit na yung mga humahabol sa kanila at muling bumalik sa likod para samahan ng kanyang mga co-breakaways. Here again in one of the towns, our main group yung ating peloton. And now in open space. Some of the riders might try to make a move here. Pero syempre as we go back to our first group, kita natin sila. Still in a tight bunch. Very select group itong ating nasa harapan. Ronel Walda, Chris Joben, John Paul Morales, and of course si Santi Barnechea, kasama itong si Joseph Millanes. Talaga sila pa rin na nagpapalitan. They made an early move and nobody has actually caught up with them. Malayo na rin ang nilalakbay nito 5 na to at mukhang hindi nakakalapit ang malaking grupo. At syempre sinasadya nila na hindi na nga sila malapitan. Entering another town here on our way to Apari, Cagayan. Kamalanyugan. You can see the rain clouds there. Talagang para nag-aantay lang na buhusan na naman yung ating mga siklista rito. Papalit-palit ang panahon. Kanina malakas ang ulan, biglang uminit. Ngayon na naman, nagpapakita na naman ng mga pagbabadya ng pagulan. Akala ko nga, hindi katulad ng mga nangyari when we were down south. Talagang ang bilis ng palit ng panahon dun. Akala ko hindi yun ang mangyayari rito, pero parang gayon na nga. Nabanggit lang natin at mukhang magpapalit na naman yung panahon. Still sticking to our first group. Kapansin-pansin na yung 2 miyembro ng Philippine Navy ang siyang nagdadala ng trangko at doing most of the work. Samantalang itong si Chris Joben, si Ronel Walda, at itong si Joseph Millanes, kontento lang na pasunod-sunod. Main group coming your way. Talagang pinipilit nila makahabol dun sa 5 na nauna, pero mukhang napakabilis sila talaga ng pace ng 5 yun. That's PLDT Spider team doing the work in the chase group, considering na yung red jersey wearer natin, walang iba kundi si Ronald Oranza, belongs to the PLDT Spider team. At katulad ng hinala natin, Anthony, nagsisimula na naman pumatak ang malamig na ulan. Well, here, this is a dry portion ng ating race. 10 kilometro na lang po bago po tayo magtapos ng ating stage number 11. Still, hindi pa rin inaabutan ng chase group itong ating 5 siklista.
Nagtatrabaho pa rin sa harapan, mga miyembro ng Philippine Navy. Tignan natin kung kailan magbe-breakaway yung mga siklistang ito here in our first group. Heading into some of the towns now. Ito na, humahataw na sila. Final 300 meters. And there's the finish line in sight. Sino mauna? Ronel Hualda made it. And here comes the main group. At tuwan-tuwa na naman yung mga tao rito sa Cagayan. Slapping the boards there. Cheering on our cyclists. Our cyclists making a grand show here in Apari, Cagayan. Well, in first place, representing road bike, si Ronel Hualda. Pagkatapos nun, sumunod si John Paul Morales at si Chris Joven ang in third. It would be nice to see again kung paano nakuha ni Hualda yung pangunguna. Samantalang kitang-kita natin nung kinukuha nila yung huling kurbada, halos sabay-sabay silang lahat. At yun na nga, makikita po natin all five of them going close to finish that race. But in the end, ang nanalo nga, si Ronel Hualda, closely in second, si John Paul Morales. At pagkatapos nun in third, dito sa ating leg, stage 11, si Chris Joven. A sweet victory for Ronel Hualda, considering na nandun si John Paul Morales. Actually, it was Chris Joven who initiated the sprint. John Paul Morales right behind his wheel. Pero nakita natin na nagkaroon ng pagkakataon itong si Ronel Hualda na ma-overtakean yung dalawa doon sa last 20 meters ng karera. At napasok na po tayo ngayon sa ating awarding ceremonies. And of course, kilalanin muna natin ang ating third placer. Representing American Vinyl LPGMA, we have Chris Joven. Kinukuha na naman yung kanyang medalya. Makukuha niya yung kanyang cheque mamaya-maya. In second place, representing Philippine Navy Standard Insurance, number 23 na si John Paul Morales. And as always, taking the silver medal dito sa ating stage number 11. At ang ating first place winner dito stage 11 from Pagudpud all the way here to Apari, representing Road Bike Philippines na si Ronel Hualda. Congratulations to our first, second, and third placers, Hualda, Morales, and Joven respectively. Now we go to the jersey wearers. Ang ating yellow gold jersey goes to Ronald Oranza. Ang white jersey natin goes to Iris Valenzuela. Ang blue jersey goes to Ronald Oranza. And our red jersey, still Ronald Oranza. And that does it for us here in stage number 11. When we enter stage number 12 tomorrow, pabiyahin na tayo ng Tuguegarao City.